Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwento inyong matutunghayan ngayon ay tungkol kay Phil na isang tubero. At ito ang kanyang kwento ayon sa kanyang paglalahad. Tumunog ang phone sa bahay. Hello? Phil, si Arman ito. Oh man, anong atin? Papatulog sana ako sa'yo. Sure, ano yun? Pwede pakitingnan mo yung tubo namin sa bahay. Lakas na kasi, tumulo. Aksaya na sa tubig. Sige tol, punta ako dyan mamaya. Pwede ba ngayon na? Wala ako sa bahay ngayon. Nasa trabaho pa ako. Mamayang gabi pa uwi ko. Ganun ba? Ando naman si Berna. Siya na ang magturo sa'yo kung saan ang gabi kong ayusin mo. Sige ba? Sige, bihis lang ako. At kunin ko na yung gamit ko sa garahe. At punta na ako sa inyo. Sige tol, salamat. Tatawagan ko na si Berna ngayon para sabihin, darating ka. Kumatok na ako sa bahay ni Arman at nakita kong dumungaw sa bintana si Berna. Kaya kinawayan ko ito at laking ngiti nito nung makita ko. Bumukas ang pintuan at kita kong naka-shorts lang si Berna at nakasando lang ito. Hi Burns. Hello Phil. Halika, pasok ka. Iyaya nito sa akin. Kaya bitbit ang toolbox. Tinuro niya sa akin ang gawin kong ayusin ko. Isang linggo na yung ganyan. Di pa rin maayos-ayos. Hindi pa rin maayos-ayos ni Arman. Ganun ba? Tinignan ko ito at kumuha ng gamit sa toolbox. Tiga muna, Phil. Wala kita nang mainam. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na ito ng may dalang tray. Phil, mag-juice ka muna. Mamaya na, tapusin ko lang ito. Madali lang ba yan? Madali lang. Yung rubber sa loob ng gripo ang may problema. Kaya tumutulo ito kahit isa ramang pa ito. Sabi ko sa kanya, buti naman kung gano'n. So, kumusta na kayo ni Arman? Tanong ko sa kanya. Habang nakahiga ako at inaayos ang gripo sa ilalim ng sink, okay naman kami. Minsan, gabi na kung umuwi si Arman. Kaya, kagaya ngayon, gabi na naman uuwi yun. Dahil sa may tinatapos silang projects. Sa work, ikaw, kumusta ka na? Okay lang din. 2 buwan na lang at magiging tatay na ako. Sabi ko sa kanya, oo nga no, bilis ng panahon. Kailan ang due date ni G? Sa katapusan ng Hunyo. Kaya nga excited na kami makita ang una naming anak. Buti pa kayo. Kami, wala pa. Okay lang yan, Burns. Darating din yan. Yung sa inyo. Favor naman, pakiabot naman yung yabi tubo. Lumapit siya at inabot sa akin ang yabi tubo. At pagkaabot ko nito, nakita ko naka-squat ito sa gilid ko. Nakita ko ang kanyang mapuputing mga hita. Ngumiti lang ito sa akin. Kaya napangiti lang din ako, sabay abot ko naman ng yabi tubo at bumalik sa ginagawa ko. Ako nga pala si Phil, 26 years old, may asawa at soon to be father sa unang anak namin ni Angeli. Kaibigan ko si Arman at ang asawa nito si Bernadette. Ka-boardmate ko si Arman nung college pa kami. DS Management ang ginawa ni Arman habang ako naman ay engineering. Pero sa kasawayang pala, di ko natapos ang kurso dahil na rin sa kahirapan. Kaya tumulong na lang kung sa tatay ko bilang tubero sa lugar namin at bago pa ito pumanaw, nililin niya sa akin ang gamit niya, pati ang pagpapatuloy sa profession niya. Salamat, Burns. Walang anuman yun, Phil. Nakalimutan ko palang i-off yung main line ng tubig. Kaya nung pag-ikot ko sa tubo, biglang bumulwak maraming tubig. Kaya nabasa ako, pati na rin si Berna. Ay, ano ba yan? Nagulat ito at muntik na matumba. Dahil sa napakapit ko sa pantalon ko at tatanggal ang butones ng suot ko. Ay sorry Berna, nakalimutan kong patayin yung main light.
Sabi ko sa kanya na nakita ko ito pag-blast at nakatingin lang sa harapan ko. Tumingin ito sa akin. Sorry din Phil, hindi ko sinasadya. Okay lang, kasalanan ko naman eh. Sabay tayo at pinaas. At inayos ang suot ko. Pati ang butones ng pantalong ko. Habang nakatingin lang ito sa akin na nakaupo sa sahig. Halika, tulungan na kita. Sabay abot ng kamay ko na tinanggap naman niya at tinulungan ko siyang tumayo. Teka, saan ba ang main line nyo? Tanong ko sa kanya. Nasa kusina. Ituro mo sa akin para isa ko, sabi ko sa kanya. Tinuro nga sa akin ang main line at matapos patayin ang main line, bumalik ako sa banyo at kita ko nag-flooding na ito. Sorry talaga, nakalimutan ko yung first roll, sabay tawa ko. Okay lang yun Phil, sorry na basa pa kita. Magpalit ka na ng damit, baka magkasakit ka. Sabi ko sa kanya. Ikaw nga sobrang basa. Napansin ko nakatingin lang ito sa katawan ko. Nalitang nilitaw sa basa akong t-shirt. Di sa pagmamayabang, nag-workout din ako kaya maganda ang katawan ko. Kaya nga napasabot ko si Anjali dahil sa abs ko. Okay lang, sanay na ako. Hinubad ko ang t-shirt ko at kita kong napatitig ito sa abs ko. Burns. Tapusin ko lang ito at tutulungan na kitang maglinis. Sabi ko sa kanya na napatingin ito sa akin at kita kong parang nahiya ito. Sabay talikod sa akin at umalis papasok sa kwarto nila. Ano kaya nangyari doon? Tanong ko sa sarili ko at nagkibit-balikat na lang ako at bumalik sa pag-aayos ng tubo nila. Makalipas ang ilang oras at naayos ko na din ang duwi ko at di na ito tumulo. Kaya tinawag ko na si Berna para ipaalam sa kanya na ayos na. Berna, ayos na. Sigaw ko at narinig ko itong papalapit kaya kinukuha ko na yung map para simulang linisin ang sahig nila na napuno ng tubig kanina. Ayos na Phil? Oo, ayos na. Di na yan tutulo. Sabay bukas ko nito at sinara at kita niyang tignan nga ito tumulo. Ay, salamat naman, sabi nito at doon ko lang napansin na nagpalit na ito ng damit kanina. Naka-shirt ngayon. Naka-shirt kanina. Ngayon, naka-duster na lang. Ngumiti lang ako at tuloy lang ako sa pagmamap sa sahig nila. Wag na Phil, ako na bahala dyan. Sabay kuhaan niya sa map. Hindi ako na. Kasalanan ko yung nangyari kanina. Sabi ko sa kanya na naghilaan pa kami sa map at nag-insist pa ito na siya na ang maglilinis ng banyo. Ako na Phil, total maliligo din naman ako mamaya. Kaya ako na bahala dito. Sabay tingin ito sa katawan ko. Ano kaya maligo ka na lang kaya Phil para di ka na magkasakit. Suggest nito sa akin. At tama naman siya, wala din akong dalang extra gamit. Kubarin mo na lang yan at kalabhan ko na total. May dryer naman kami dito, so mabilis lang matuyo yan, sabi sa akin. Nakakahiya naman sa'yo Berna. Sus, okay lang yun, no? Magkaibigan naman tayo, sabi nito sa akin. Sabay labas nito ng banyo at pagbalik na ito, may dala na itong toalya. Ito, gamitin mo. Akin na yan, gamit mo para malabhan ito. Nagkatinginan lang kami sa loob ng banyo nang biglang nagsalita ito. Ay sorry, sige, labas muna ako. Napangiti na lang din ako at sinara niya ang pinto. Hahaha, talagang itong si Berna. Sabi ko sa sarili ko at sinimulang humbarin ang pantalon at panloob ko. Binuksan ko na lang ng konti ang pintuan ng banyo at inabot kay Berna ang mga damit ko. Salamat ha, walang anuman. Sige, ligo ka na at isasalin ko na lang ito sa washer. Sabay alis nito at pagkasara ko ng pinto, agad akong pumasok sa shower nila at naligo. Matapos mag-shower, nagpunas na ako ng damit. Ang tuwalyang bigay ni Berna at medyo nahiya akong lumabas ng banyo ng tuwalya lang bitbit. Ang basa akong balog. Tapos ka na? O, bakit di mo binigay sa akin yan para malabhan ko? Sabay turo sa aking panloob. Ako, nakakaya na ba? Sabay tawa ko. Napangiti lang ito. Okay lang no? Sama ko na lang yan sa dryer mamaya.
Upo kami sa sala nila ng tuwalya lang ang suot ko habang umiinom ng juice at kumakain ng sandwich na gawa niya. Medyo awkward pa dahil nasa kabilang sofa nakaupo si Berna. Kaharap sa akin tuloy para akong babae na nakaupo sa sofa na iniipit ang tuwalya na di makita ang nakatago yun. Umaasenso na talaga kayo ni Arman, ano? Burns. Hindi naman, swerte lang at ang hanap na magandang trabaho si Arman. Nakita kong nakatingin lang ito sa katawan ko habang umiinom ito ng juice. Baka tapos na yung washer, i-check ko muna, sabi ko sa kanya. Ako na lang, yan ka lang, sabi nito sa akin. Phil, dalhin mo na yung panloob mo dito para maisalin sa dryer. Tawag niyang kaya tumayo ako at kinuha ko yung basang panloob ko papunta sa laundry room nila. Burns, nakita ko itong nakatalikod sa harap ng washer habang kinukuha ang damit ko. Halika dito, tawag sa akin at nung nasa likawan na niya ako nang mapansin ko, bumakat ang pisngi ng kanyang likuran sa duster niya. Tumayo ito at humarap sa akin. Ano? Bigay mo na sa akin para maisama ko na sa loob. Sabay abot nito sa panloob ko habang nakatingin sa kanya. Nahiya pa ito, sabi niya. Sabay talikod nito sa harapan ko at ipinasok ang panloob ko sa loob ng dryer nila. Napansin ko na lang na biglang nanigit ang tuwalya at di ko inaasa ng sumunod na pangyayari dahil kusang gumalaw ang dalawang kamay ko at hinawakan ang laylayan ng duster ni Berna at ipinayas ito para ma-expose ang kanyang nakatagong panloob. Sabay dikit ko kanina pang medyo naka-attention kong harapan sa ilalim ng tuwalya ko. I feel sorry. Sorry Berna, sabi ko sa kanya sabay hawak sa likuran ng kanyang panloob at hinila ko ito pataas dahilan para masandwich ang tela nito sa pagitan ng kanyang likuran at totally exposed na ang mga pisking iyon. Phil, ulat nitong nakatingin sa akin. Aktong tatayo na sana ito sa pagkakatalikod niya nang bigla ko siyang itinulak para madapa ito sa ibabaw ng dryer at lumuhod sa likuran niya at sinubsog ko ang mukha ko sa pagitan ng dalawang pisngin yun. Phil, wag. Ang bango mo, Burns, sabi ko sa kanya. Tinaas ko palalo ang kanyang panloob dahilan para ma-expose ang dalawang mga labing yun. Please, huwag mong gawin ito. Please, Phil. Pag makaawa niya sa akin, sorry, Berna. Dito na eh. Sabay lapit ang mukha ko sa kanyang likuran. Inangat ko pa ang isang paan niya para makakuha ko ng saktong posisyon. Todo ang ginawa kong pagpapala sa kanyang likuran. Phil, please, tama na. Panay ang bulong ni Berna. Hindi ako nagpatinag sa kanyang pakiusap. Pero maya-maya lang ay kusanang ilangat ang sarili nito para makaposisyon ako ng todo. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat. Abangan ang susunod na kabanata.